Sa eksenang ito, naroroon na si Kim Ki-soo sa ospital dahil sa nangyari. Ang kanyang ama ay tila inaasahan na niyang mangyayari ito sa kanyang anak dahil sa mga problema na madalas nitong kinakaharap. Ang kanyang ina, sa kabilang banda, ay galit na galit sa asawa at pinapalabas na hindi kasalanan ni Kim Ki-soo ang nangyari. Tinutukoy din ng ina na may sugat din ang kanilang anak na si Hee-jin. Ang ama ay basta na lamang nagbuntong hininga habang tinitingnan si Hee-jin. Sa huli, ang ina ay nagpaalala kay Kim Ki-soo na magpagaling siya bago ito umalis. Ang mga magulang nila Kim Ki-soo ay lumalabas na ng kwarto habang sinasabing ang taong iyon ay tiyak na makakakuha ng nararapat sa kanya. Paglabas ng ina, kinuwestiyon ni Kim Ki-soo si Hee-jin kung bakit ito umamin sa kanilang mga magulang tungkol sa nangyari. Inirereklamo ni Kim Ki-soo na tila nagsumbong siya sa kanyang mga magulang pagkatapos niyang mabugbog. Si Hee-jin ay nagtanong kung ano ang dapat niyang sabihin, lalo na't hindi niya maitatago ang kanyang nasirang braso at ang pagka-admit ni Kim Ki-soo sa ospital. Tinanong ni Kim Ki-soo kung ang taong nanakit sa kanya ang may gawa rin sa braso ni Hee-jin. Si Hee-jin ay sumagot ng oo, pero may pag-aalangan, tila iniisip ang totoong nangyari tungkol sa kanyang braso. Sa huli, sinabi ni Hee-jin kay Kim Ki-soo na mag-relax na lang siya sa ospital habang pinaplano nilang gumanti sa taong nagdulot ng kanilang mga pinsala. Napunta ang atensyon sa mga magulang ni Kim Ki-soo. Ang ina ay nagpahayag na nakipag-ugnayan na siya sa chief, na tila isang mataas na opisyal o otoridad. Ang ama ay nagulat at nagtanong kung bakit ginawa ng ina ang ganitong hakbang. Ayon sa kanya, dapat ay ipaubaya na lang sa paaralan ang pagpaparusa sa taong nanakit sa kanilang anak. Ngunit ang ina ay hindi kontento sa ideyang iyon. Sinabi niyang Sabado ngayon at hindi siya makakapaghintay hanggang Lunes para sa aksyon ng paaralan. Itinuturing niyang hindi sapat ang posibleng ekspulsyon o pagpapatalsik sa paaralan bilang parusa. Tinatanong ng ama kung may alam ba siya kung sino talaga ang chief na tila may koneksyon sa kanilang pamilya. Ang ina ay sumagot na alam niya na ito ang taong tumutulong sa paglinis ng mga gusot na ginagawa ng ama sa mga nagdaang taon. Binigyang diin ng ina na naitawag na niya ang lahat ng detalye kay chief at walang kailangan pang malaman ang kanyang asawa. Tahimik na sumagot ang ama ni Kim Ki-soo habang si Hee-jin ay sadyang nakikinig sa likuran sa usapan ng kanyang mga magulang. Ang eksena ay lumipat sa tinutukoy na chief. Habang may nag-uusap na dalawang lalaki sa pagkakasangkot nila sa isang kabataang away, sinabihan ng isang lalaki ang kausap niya na huwag maingay dahil naririnig pa sila ng boss nila. Si chief ay nagmumukhang hindi komportable at tila nag-iisip ng seryoso hinggil sa sitwasyon. Naalala niya ang usapan sa telepono sa mga magulang ni Kim Ki-soo, kung saan hinihiling sa kanya na asikasuhin ang taong nanakit sa kanilang mga anak. Ang taong kausap niya sa telepono, marahil ang ina ni Kim Ki-soo, ay nagpapalakas ng tono na ang isa sa kanilang anak ay may nabaling braso at ang isa ay naospital. Tinatanong kung papayag ba siyang palampasin lang ito. Makikita sa mukha ni Chief na parang wala siyang gana pero tila hindi niya rin kayang baliwalain ang sitwasyon. Sinasabi niyang hindi niya ito maaring palampasin o hindi pansinin. At nalipat ang eksena sa bahay nila Eugene na kasama niya ang kanyang lolo at si Dayon. Mukhang may iniisip si Eugene habang nakaupo, partikular na tungkol kina Kim Ki-soo at Hee-jin, at tila nagtataka siya kung magtatapos na nga ba ang lahat sa ganitong paraan. Bigla niyang naririnig ang isang usapan sa labas kasama ang kanyang lolo. May mga hindi kilalang tao na naghahanap sa kanya sa 10 oras ng gabi. Tinatanong ng lolo kung ano ang kanilang layunin at bakit sila naghahanap kay Eugene ng ganitong oras. Ang mga hindi kilalang tao ay nagsasabi na kailangan lamang nilang makausap si Eugene. Sa puntong ito, lumitaw si Eugene na tila handang sumama sa mga hindi kilalang tao. Sinasabi niya sa kanyang lolo at kay Dayon na mga kakilala niya ang mga ito at walang dapat ipag-alala. Sabi niya, magkakaroon lamang sila ng maikling usapan. Tahimik na pinayagan ng lolo si Eugene na sumama sa mga hindi kilalang tao habang pinapanood silang lumalakad palabas ng bahay. Dumating sila sa isang lokasyon at mukhang nag-iisip si Eugene kung sino ang mga ito at bakit siya hinahanap. Ipinakilala ng mga hindi kilalang tao si Eugene kay Chief. Sinabi ni Chief na tapusin na ang lahat ng ito. Habang hinahawakan ang braso ni Eugene, sinabi ng mga lalaki na sasaktan siya pero gagawin itong mabilis. Habang ito ay nangyayari, si Chief ay nagmumukhang abala sa kanyang telepono, tila hinahanap ang numero ng ina ni Kim Ki-soo.
Nabanggit ng mga lalaki kay Eugene na bakit kailangang makialam sila sa mga bata, na nagpapahiwatig kay Eugene na may kinalaman ito kay Kim Ki-soo. Napansin din ni Chief ang walang emosyon na reaksyon ni Eugene at napaisip siya. Sinabi ng mga lalaki na hindi nagpapakita ng emosyon si Eugene, lalong-lalo na ng takot. Tila hindi ito pasok sa inaasahan ni Chief, na nagpapahiwatig na mayroon silang iba pang balak kay Eugene. Sa isang gulat na pagkilos, hindi si Eugene ang nahawakan ng mga lalaki, kundi siya na mismo ang humawak sa braso ng isa sa kanila. Gamit ang kanyang siko, binigyan niya ng matinding pagsiko ang mukha ng lalaki, kitang-kita ang pagkagulat sa mukha ni Chief. At ang isa pang lalaki na may hawak na baseball bat ang biglang lumitaw sa likuran ni Eugene. Subalit nailagan ni Eugene ang pag-atake ng lalaki, at sinigawan siya nito ng, "Sino ka ba at ano ang iniisip mo?" Habang ito ay nangyayari, mapapansing tila nagugulat si Chief sa kakayahan ni Eugene na harapin at sanggain ang baseball bat. Sa isang mabilis na pagkilos, nasungkit ni Eugene ang baseball bat gamit ang kanyang siko at braso. Binigyan niya ng malupit na suntok sa panga ang lalaki, sinusundan ito ng tuhod sa tiyan, at sa pagluhod ng lalaki hinawakan ni Eugene ang ulo nito at doon niya ito tuluyang pinuwersa na bumagsak sa lupa. Si Chief ay napansin lahat ang galaw ni Eugene na tila isa itong taong may maayos na pagsasanay sa labanan. Biglang lumitaw ang lalaki sa likuran ni Eugene, na hinawakan siya para hindi na ito makagalaw, ngunit, gamit ang kanyang siko, tinamaan ni Eugene ang lalaki sa tadyang at sa mukha. Tila na-realize ni Chief habang pinapanood ang lahat. Tunay na may karanasan sa labanan si Eugene at pagkatapos ng kanyang huling atake, tiningnan ni Eugene si Chief na parang sinasabi na siya na ang susunod. Si Chief, habang lumalapit kay Eugene, ay napansin na hindi normal na high schooler ito at nagbuntong hininga sa ideya na makikipaglaban siya sa isang estudyante sa edad niya. At si Eugene sa kanyang pananaw habang lumalapit si Chief napansin niya itong maraming pagkakataon at butas para atakehin si Chief. Biglang may mabilis na suntok mula kay Chief na ikinagulat ni Eugene. Ngumiti si Chief at sinundan ito ng sunod-sunod na mga suntok. Nakakita si Eugene ng pagkakataon at mabilis na lumapit sa gilid ni Chief. Subalit napansin niya na halos nasa harap na ng kanyang mukha ang kamao ni Chief. Si Chief ay ngumiti at tumama ng direkta kay Eugene na nagresulta sa pag-urong nito. Ngunit habang tinitingnan ni Chief ang kanyang kamao, napansin niyang na-block ito ng maayos ni Eugene. Pareho silang napansin ang nangyari, nasaktan ang braso ni Eugene pero na-block niya ang suntok. Napaisip si Eugene, hinihintay ba niya akong pumasok para atakehin? Habang si Chief naman ay nagtataka kung sino talaga si Eugene pagkatapos niyang mablock ang suntok. Sinagot ni Eugene na isa lamang siyang high schooler, ngunit hindi ito pinaniniwalaan ni Chief. Sa isip ni Chief, hindi ordinaryong high schooler si Eugene. Nasa ibang antas siya kumpara sa mga pangkaraniwang kantoboy. Ang kakayahang sumalakay habang sinasadyang i-block ang bawat suntok ay nangangailangan ng matibay na loob at maraming karanasan. Pero ito ay ginagawa ni Eugene na parang walang kahirap-hirap. Sa huli, napansin pa ni Chief na nasa stance na si Eugene sa unang pagkakataon, tila handa na para sa susunod na yugto ng laban. Sinimulan ni Chief ang atake sabay sabing, "Seryoso ka na ba ngayon?" Na-block ni Eugene ang unang suntok at agad siyang sumagot ng suntok na muntik ng tamaan si Chief. Sa pangalawang pag-atake ni Chief, nahuli ni Eugene ang kanyang kamay pagkatapos iwasan ang suntok, at matagumpay na tinamaan si Chief sa mukha. Nagulat si Chief at tinanong kung sinusubukang i-block at kontra-atakehin ni Eugene ang kanyang mga suntok kesa iwasan ang mga ito. Naghanda ulit si Chief para sa kanyang susunod na atake. Pero muli itong na-block ni Eugene na nagdulot ng pagkabigla kay Chief. Sinampal ni Eugene si Chief, sinundan ng diretsyo sa tadyang, at panghuli, isang matinding tama sa panga ni Chief na nagdulot ng pagdudugo nito. Bagsak sa lupa at nagulat si Chief at hindi makapaniwala na natalo siya ng isang high school student na si Eugene. Napansin niyang mula pa sa umpisa, hindi kahit kailan naging kabado si Eugene. Iniisip ni Chief na nagkamali ang mga bata na guluhin ang isang tao na tulad ni Eugene. Samantalang sa bahay ng mga magulang ni Heejin at Kim Ki-soo, nag-aabang ang ina ng balita mula kay Chief. Inirekomenda niya sa kanyang asawa na tawagan ito. Ngunit ang ama ay nagsabing maghintay na lang dahil tiyak na tatawag si Chief kapag natapos na ang kanyang gagawin. Naghihintay ng tawag, tila hindi mapakali si Heejin hanggang sa biglang tumunog ang telepono. Sigaw ng ina, ilagay ito sa speakerphone.
Si Chief ang tumatawag. Humingi ng paumanhin ang ama kay Chief dahil sa walang kwentang request ng kanyang asawa. Ngunit sabi ni Chief, siya ang dapat humingi ng paumanhin. Tinanong ng ama kung ano ang ibig niyang sabihin, at sumagot si Chief na mukhang ang mga anak nila ang may problema dahil hindi nila alam kung sino ang kanilang kinaaway. Natalo siya, sabi ni Chief. Hindi makapaniwala ang magulang na natalo si Chief, isang tao na kinikilala at iginagalang kahit sa underground world. Pagkatapos ng tawag mula kay Chief, bigla ang may narinig ang magulang at si Heejin mula sa labas. Nang silipin nila, nakita nilang biglang bumagsak ang isa sa kanilang bodyguard sa labas. Lumitaw si Eugene at lahat sila'y gulat na gulat. At ang Chief ay nagugulat matapos malaman sa telepono dahil narinig niya sa telepono na nandoon na ang binata. Nagtataka siya kung sino ang misteryosong lalaki na nakarating na agad sa lokasyon ng kanyang kausap at natalo pa siya nito. Iniisip niyang baka kailangan na niyang mag-resign sa kanyang trabaho. Samantalang ang nanay ay nadama ang pagkabahala at pinaghihinalaang ang misteryosong lalaki na si Eugene ang may kagagawan ng nangyari. Subalit sinaway siya ng asawa at sinabing huwag makialam. Ang tatay ay nagtataka kung paano nakapasok si Eugene sa kanilang lugar na may mga gwardiya. Iniisip niya kung paano nalaman ni Eugene na nandoon siya at kung paano natalo ni Eugene ang mga gwardiya at ang chief. Ang nanay ay lalo pang nagalit kay Eugene dahil sa kanyang pagiging arogante at sa paglabag sa batas. Sinasabi niyang ire-report niya si Eugene sa lahat ng kanyang mga pagkakasala, kabilang ang pagsalakay sa kanyang mga anak at mga gwardiya, pati na rin ang illegal na pagpasok sa kanilang opisina. Si Heejin ang anak ay sumang-ayon sa kanyang ina at nagmungkahi na tawagan ang pulisya. Iniisip niya na kahit magaling si Eugene sa pakikipaglaban, wala itong magagawa kapag dumating ang mga otoridad. Nagbabala ang nanay na tatawagan niya si Prosecutor Choi, ipinahiwatig na may koneksyon siya sa mataas na kapangyarihan. Tanong niya kay Eugene kung alam ba nito kung sino ang kaharap niya. Si Eugene, sa kabilang banda, ay nagpahayag na alam niya kung sino sila, isang congressman na naihalal na 2 beses at tatakbo pa sa susunod na eleksyon. Ang nanay ay patuloy na galit kay Eugene, anupat sinasabing wala siyang alam sa delikado ng mundo. Sinasabi ni Heejin ang anak na tapos na ang buhay ni Eugene. Tatawagan na sana ng nanay si Prosecutor Choi upang dumating agad sa opisina ng congressman nang biglang mag-play ang isang video na ikinagulat ng lahat sa kwarto. Sa video, makikita ang isang taong humihingi ng paumanhin kay Heejin na nagpakita ng shock na mukha. Ang iba pang mga linya sa video ay nagpapakita ng isang tao na nananakit at nangangailangan ng 180,000 won o $180 mula sa isa pang tao na tila nagtatrabaho lang ng part-time. Ang tatay ay tila na shock din sa narinig. Ang video ay nagpapakita ng pananakit, pang-aabuso at pagpapahiya. Hinamon ang taong ito na magdala ng 500,000 won sa katapusan ng linggo, kahit na kailangan niyang magnakaw o magbenta ng kanyang katawan. Ipinalabas ni Eugene ang video mula sa kanyang mobile phone na pinapanood ng mga magulang at ni Heejin. Dahil sa laman ng video, biglang nagbago ang anyo ng nanay at tinitigan si Eugene na tila wala na sa sarili. Itinigil niya ang pagtawag sa pulis. Tinatanong ni Heejin kung paano nalaman ni Eugene ang lahat ng impormasyon. Subalit sinaway siya ng kanyang ama at sinabihang tumahimik. Ipinahayag ni Eugene na mayroon siyang ebidensya, hindi lamang kay Heejin, kundi pati na rin kay Kisoo, na kapwa nila madalas kumuha ng video ng kanilang pang-aapi sa iba. Mayroon siyang mga video ng kanilang pagbugbog sa mga tao sa eskwelahan at sa mga eskinita, at may video pa ng kanilang pagnanakaw ng pera. Sinabi niya ring may kamakailang footage ng kanilang pagbugbog sa kanyang kapatid sa isang lugar na tinatawag na karaoke. Takot na takot ang mukha ni Heejin habang nagpapatuloy ang tensyon sa kwarto. Tinanong ng nanay si Eugene kung nagbabanta ba siya sa kanila, at sinabing hindi epektibo ang banta mula sa isang tao na katulad ni Eugene. Ngunit tugon ni Eugene, hindi siya ang may kasalanan sa simula pa lang. Ang banta ay galing sa taong umupa ng mga tao na manakit sa kanya, at nakuha niya itong i-record. Ito ay nagresulta sa shock na mukha rin ng nanay. Inamin ni ama na naisip niya ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Eugene kay Kisoo at Heejin, dahil pinagtulungan nila ang kapatid ni Eugene. Sagot ni Eugene, tulad ng kung paano palaging kinakampihan ng mag-asawa ang kanilang mga anak, kailangan niyang protektahan ang kanyang kapatid.
At ang tatay ay nag-alok na sagutin ang mga medical bills ng kapatid ni Eugene, kasama na ang ekstrang pera. Subalit tumanggi si Eugene at sinabing hindi niya ito kailangan. Tinanong pa ulit ito kung ano ang gusto ni Eugene. Ang sagot ay ayaw niyang humingi ng paumanhin ang mga anak para sa kapatid niya dahil alam niyang hindi ito magiging tapat. Ang hiling ni Eugene ay manatili na lamang sina Kisoo at Heejin na malayo sa kanyang kapatid. Nagulat si Heejin at tinawag itong kabaliwan, pero pumayag ang tatay at sinabing ililipat niya ang kanyang mga anak sa ibang eskwelahan o kaya'y ipadadala sa ibang bansa. Nagprotesta sina Heejin at nanay, pero pinatahimik sila ng ama at tinanong kung satisfied na si Eugene. Sinabi ni Eugene na gusto niyang mawala sina Kisoo at Heejin sa eskwelahan sa lalong madaling panahon, kinabukasan kung posible. Pumayag ang ama at sinabing agad niyang ipapaalam ito sa eskwelahan. Halos maiyak si Heejin sa narinig. Pagkatapos, humiling ang ama na ibigay sa kanya ni Eugene ang lahat ng video footage na hawak nito. Sumagot si Eugene ng isang nakakatakot na tingin na ikinatakot at ikinagulat ng tatay. Napansin niya na ang mga mata ni Eugene ay tila kapantay ng edad ni Kisoo pero may ibang bigat ang dala. Nagsalita si Eugene at sinabing palagay mo ba mauuto mo ako na ikinatakot palalo ng tatay. Umurong ito at sinabing nagkamali siya ng salita. Matapos ang tensyon sa opisina, umalis si Eugene nang walang pagtutol na naganap. Pagdating ni Eugene sa kanilang bahay, agad siyang tinanong ng kanyang lolo kung siya ay okay at walang sugat. Nagulat si Eugene sa reaksyon ng lolo pero ngumiti at sinabing okay siya. Iniisip ng lolo na mapanganib ang mga taong kinaharap niya. Sinundan ito ng usapan nila ni Dayon, ang kanyang kapatid. Pinabatid ni Dayon na sila'y nabalisa dahil sa masamang vibe ng mga taong iyon. Sinagot ni Eugene na mas dapat pagtuunan ng pansin ang kanyang sarili bago siya. Tinanong ni Eugene kung okay na si Dayon na sinagot naman nito na mas okay na siya. Sa huli, sinabi ni Eugene kay Dayon na hindi na ito matutumba pa sa hagdan kailanpaman, nabigla si Dayon na may kasamang pagtataka bago nagpalit ang eksena patungo sa eskwelahan. Si Dayon ay nagsabi kay Eugene na hindi na niya kailangang samahan sa klase dahil halos magaling na siya. At sa isip niya at sinabi rin ni Dayon na pumasok siya sa paaralan para hindi mag-alala ang kanilang lolo at si Eugene. Pagpasok ni Dayon sa kanyang classroom, narinig niya ang usapan ng kanyang mga kaklase na hindi na raw babalik sa paaralan si Heejin at ang kanyang kapatid dahil ililipat sila sa ibang bansa. Sa puntong ito, naalala niya ang sinabi ni Eugene na hindi na siya matutumba sa hagdan dahil nalinis na niya ito. Takbo siyang lumabas ng classroom upang hanapin si Eugene at makita siyang muli. Habang nasa labas, nagtataka si Dayon kung ano ang sasabihin niya kay Eugene. Sa huli, napansin siya ni Eugene at sinabing, "See you later." Napaluha si Dayon at sumagot ng okay habang umiiyak. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.